Welcome to Donmar TV News Channel. Binuksan na po ang ika-30 Malasakit Center sa National Capital Region. Pinasinayain nito sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center na makailan. Dahil dito lalong lumawak ang paghahatid ng libreng serbisyong medikal ng pamahalaan. Narito ang detalye. Sa pagbubukas ng Malasakit Center sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, umabot na sa 30 ang kabuang bilang ng mga malasakit center sa National Capital Region. Kaya bawat oras, bawat minuto, hindi po namin sasayangin. Ibabalik po namin ang serbisyong para po sa inyo lahat. Magsiservisyo po kami para sa inyo lahat. Sa Metro Manila, 11 ang malasakit center sa Quezon City, 5 sa Maynila, 2 sa Valenzuela City at tig-isa sa mga syudad na Mandaluyong, Marikina, San Juan, Pasig, Caloocan, Malabon, Navotas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Taguig Pateros at Las Piñas. Sa buong bansa, umabot na sa 146 ang mga malasakit center na madaling lapitan ng mga mahihirap na pasyente. Meron na ho tayong 146 malasakit center. Ang malasakit center po, yung mga nasa labas, sabihin nyo po sa kapitbahay ninyo, ang target po ng malasakit center, zero balance at para po yan sa mga poor and indigent patients po. Buhat na magkaroon ng mga malasakit center sa bansa noong 2018, bago pa man maisabatas ang Malasakit Centers Act, umabot na ngayon sa mahigit sa 3 milyong pasyente ang nakinabang dito. Wala na pong dahilan na hindi natin matulungan ng ating mga kababayan. Yung target natin na zero balance sa mga mahihirap po. Ubusin nyo po ang pera ng gobyerno para sa kanila. Yung mga helpless, yung mga hopeless po na walang matakbuhan. Huwag nyo po silang pabayaan. Pagtitiyak ni Go, kahit kumakandidato siyang vice-presidente para sa 2022, nakapokus siya ngayon sa pagtulong sa gobyerno na mapagtagumpayan ang laban kontra COVID-19. Huwag muna natin pag-usapan yung politika dito. Dahil hindi pa po panahon ng politika. Mas interesado po ang taong bayan paano natin malampasan itong pandemyang ito. Dahil kung hindi natin malampasan itong pandemyang ito, baka wala na tayong politikang pag-uusapan. Umalma si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa dalawaan niyang malisyoso at mapang-usig na report ng Philippine Daily Inquirer o PDI sa kanyang kandidatura sa ILC o International Law Commission. Partikular dito ang ulat ng pahayagan tungkol sa kilos protesta sa New York City ng mga human rights group na tinawag siyang human rights violator at istorya nitong nagbibigay kredibilidad sa questionable ng grupo ng Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific na kumukontra sa kanyang nominasyon. Sa isang pahayag, tinanong nito ang pahayagan kung kaninong karapatan ang kanyang nilabag. Sinabi pa ng kalihim na inakusahan siya ng PDI ng hindi pagsagot sa mga akusasyon sa kanya kahit hindi naman kinuha ng reporter nito ang kanyang panig. Paulit-ulit din aniyang sinasabi ng PDI na kontra sa kanyang nominasyon sa ILC ang kanyang alma mater na University of the Philippines nang hindi ipinapaliwanag na tanging ang UP Diliman Executive Council lamang ang hindi pabor sa kanya at hindi ang UP system. Inireklamo din ng kalihim ang paglalabas ng payagan ng mga pagtutol sa kanyang ILC nomination ng grupong Free Legal Assistance Group at National Union of People's Lawyers nang hindi nililinaw na pareho itong pinamumunuan ng mga miyembro ng oposisyon na tatakbo sa darating na halalan. Ilan nga sa mga pangunahing issue na pinag-uusapan itong ang pamimigay nga, hayagang ilan sa mga kandidato kasi hayagan ang pamimigay ng pera, partner Mike, sa mga sa taong bayan. Although at the other side maganda naman yung tulong na rin, pero kasi talagang nasa election tayo season, talagang hindi makakaila at na hindi maiwasan din na mag-isip din ng ilan sa ating mga kababayan na ito'y vote buying. Baga, nituro ng ilan na isang vote buying, partner Mike. Alam mo naman na eleksyon na at politiko yung namimigay, partner Mike. Kaya may conflict doon sa kanyang pagbibigay tulong nga sa taong bayan. Ngayon pa lang, iba yung katwiran. Sabi niya kasi, ugali ko na ito mula pa ng 2002. Ibig sabihin, hindi daw ito vote buying, matagal na doon niyang ginagawa. So talagang hindi nakakaintindi ng batas. Ang hirap ipaliwanag sa mga taong ayaw umintindi.
Pagka kandidato ka at namigay ka ng pera, vote buying yun. Lalo na pag-araw ng eleksyon talaga, yung campaign na talaga. Eh ngayon, ang sinasabi niya, ibig sabihin yung ibang katwirang yan, na siya yung dati nang namimigay, ibig sabihin, pagdating ng February 8 hanggang Mayo 7, mamimigay siya na mamimigay ng pera, ay labag sa batas yun. So, ngayon, pinababayaan na ng COMELEC. Hopefully, pagdating ng araw ay matuto na siya sa sinasabi niya at yung batas ay sundin. Kasi hindi pwede. Ang purpose po kung bakit bawal ang vote buying, gusto ng COMELEC at ng ating batas maging pantay-pantay o parehas. Kasi pagka pinayagan ang vote buying, kawawa naman yung kandidatong walang pera, walang pambigay. Yun ho ang purpose yun eh. Tsaka hindi ho binibili ang karangalan at hindi rin yan binebenta. So huwag impluensyahan ng may pera ang botanteng Pilipino. Yan ang purpose ng COMELEC kaya ayaw nila ng vote buying. Nasa batas yun. Inuulit ko, para hindi makalamang sa kandidatong walang pera. Ang maraming pera. Yung pulong, napakasimple nun. At pag ang katwiran, matagal ko na ginagawa ito, hindi ito vote buying. Tinamaan ang buhay na yan. Gusto mo presidente, yung batas hindi mo alam. Suluhin mo ang sarili mo, partner. Partner Mike, may tanong nga. Alam mo naman, itong ilan sa mga kababayan din natin at ilan din sa mga issue nga sa mga nakaraang nitong weekends nga, ito nga kung tatanggapin mo ba yung pera, Partner Mike, at hindi mo iboto yung kandidato, kasalanan ba yon, Partner Mike? Meron isang bishop na nagsalita niya, pambira naman, oh. Hindi ko nga maintindihan. Pati, na kayo kasi nakikisaw-saw pa, pero lalo lang naliligaw ang tao. Bawal nga pong mamigay ng pera dahil ang taong namimigay ng pera, meron niyang kapalit. Siguro sa 1,000 or sabihin natin, napakarami nun, 100 tao na namimigay ng pera, may kapalit po yan. Hindi pwedeng lagi namimigay. Ano ka? Si Raulo yung namimigay ng pera na walang kapalit. Pamimigay mo yung pera mo na walang kapalit, kalokohan yun. Hindi normal na buhay yun. Tapos sasabihin ng mga tao dyan, tanggapin nyo yung pera, okay lang yun. Huwag naman yung gawing ganun kababaw ang mga Pilipino. Hindi po ang Pilipino kapit sa patalim. Although mayroon nang gumagawa niya sa hirap ng buhay, pero huwag naman natin konsintihin. Ang ibigay natin sa mga Pilipino, trabaho at maayos na serbisyo, hindi pera. Dahil yung pera madaling maubos. Bigyan natin sila ng trabaho para kumita. Hindi yung magkakapera ng walang pagod. Ano yun? Tapos sasabihin nila, legal. Ay nako, marami sumasawsaw sa isyong ito. Although yung mga tumatanggap ng pera, nagagalit. Dahil sabi niya, yun yung pagkakataon kami magkapera eh. Pero yan lahat ho yan, temporary lang. Hindi ho panghabang panahon tatanggap lang kayo. Kailangan magtrabaho para mabuhay ang pamilya at mabuhay ka. Ganun po yun. Huwag umasa sa bulsa ng iba, partner. At